Yes, Lord God, hallelujah, Lord. We worship you, we glorify your name, Lord God. Nawa, Panginoong Diyos, ikaw ang Diyos sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na maghari sa amin, Panginoon God. Lord, tinataas ko, Panginoon God, ang aking sarili, Panginoon God. Nawa, Lord God, I pray, Father God, na guide me, help me, Panginoon God. Nawa, Lord, na ikaw ang manguna, Lord, hindi ako, Panginoon God. Nawa, Lord, itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon God. But your strength, Lord God, upon me, Panginoon God, na ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang lakas ko, Panginoon God. Salamat, Panginoon, sa revelation mo na ibinigay mo para sa akin, Lord God. Nawa, Lord God, na may spread ko to ng maayos, Panginoon, sa aming mga kapatiran, to encourage us, Panginoon God, na hindi lang kaalaman ko, Panginoon, kundi yung kaalaman mo, Panginoon, O God. Nawa, Lord God, salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na buhay para sa amin. In Jesus the mighty name we pray. Amen at amen. Hallelujah! Amen! Kaya mga kapatid, no, today, lahat tayo mga kapatid, no, na meron tayong mga pinagdadaanan, meron tayong mga problema, circumstances sa ating buhay, bawat isa sa atin. Amen? Kasi nga mga kapatid, kung paano ba natin gagampanan yung sarili natin, saan ba tayo kakapit? Sa sarili ba natin o sa Panginoon? Amen? Saan ba tayo kukuha ng lakas? Sa ating sarili ba o sa ating Panginoong Diyos? Amen? Kaya mga kapatid, today, this is the scripture na ibinigay sa akin ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sabi dito sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Kaya mga kapatid, na ito, napakaganda ng salita ng Panginoon sa ibinigay kay Paul, no? Na si Paul na nagsasabi nito, kaya mga kapatid, I can do all things through Christ who strengthened me. Saan ba tayo kakapit? Sa lakas ba natin o sa lakas ng Diyos? Amen? Kaya mga kapatid, this is the title of this verse now, na itong scripture natin, no? Sabi dito, yes. Yan. Sabi niya, no? The title is Strength for Every Season. Amen? Kaya mga kapatid, may mga pinagdaanan tayo, may mga problema, circumstances sa ating buhay. Amen? Hindi tayo accepted tayo sa lahat ng mga problema o circumstances. Amen? Kaya mga kapatid, today, na ipinapahagi sa atin ng ating Panginoon, the strength for every season, yung lakas sa bawat panahon ay dapat nanggaling sa Panginoon. Amen? Ano nga sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1? Doon sabi doon, there is a time for everything and the season for every activity under the heavens. Merong mga araw, may mga panahon na hindi ka masaya, may mga panahon na malungkot ka, may panahon nga nagmo-mourn ka, may time na nagjo-joy ka. Amen? Kaya mga kapatid, under the heaven, mayroong mga panahon sa mundong ito, hindi palaging magalak ka. Hindi palaging masayahin ka. Dahil nandito tayo sa mundong ito, makakaranas tayo talaga ng problema o circumstances at trials sa buhay. Amen? Sabi dito, magandang araw po sa lahat. No, sa mga kapatid natin dyan, sa online at on-site, no? Kaya shout out sa inyo dyan. Pero dito sabi dito, one of the most quoted verses in the Bible is Philippians chapter 4 verse 13. Alam natin mga kapatid, is the most quoted. Lahat po ng mga sa social media, ito po yung sinishare. Sabi dito, makikita mo ito sa coffee mugs. Amen? Makikita mo ito sa gym walls, dyan, sa mga sapatos, sa mga player, sa mga artista na amen? Si Stephen Curry, nandun sa sa sapatos niya. Amen? Sabi dito, no? Graduation, caption, no? It means kahit sa mga jersey athletes, madalas natin itong ginagamit kapag may goal tayo, may pangarap tayo, o may gusto tayong ma-achieve. Amen? Yan po ang lagi nating sinasabi. Pero ang tanong sa atin, ano ba talaga ibig sabihin nito? Nakikita mo lang yung verse ba kasi maganda? O nakikita mo lang nababasa mo lang yung verse dahil nakarelate ka? Na-achieve mo yung goal mo? O nakarelate ka? Tama, no? Ang ganda pala ng verse nito. Ang tanong dito sa atin, talaga bang sinasabi ng verse na kaya natin gawing lahat? Anong gusto natin?
Sinasabi ba dito sa verse na ito, kaya kong gawin lahat yan sa sarili ko lang? Amen? O mas malalim pa ng itong mensahe sa atin in the Philippians chapter 4 verse 13. Today, pag-uusapan natin ang tunay na kahulugan ng lakas ng galing sa Diyos. Amen? At paano niya tayo magkakaroon ng lakas sa bawat panahon ng buhay? Paano natin makukuha, mga kapatid, sa bawat season sa ating buhay, bawat season sa ating nilalakaran, paano ba natin makamtan ito, mga kapatid? Time check, 11:30. Matatapos tayo. Purihin tayo sa Holy Spirit, no? 12. Amen. Hallelujah. Sabi dito, no, mga kapatid, there are 3 things, strength for every season, na dapat natin gawin, mga kapatid. Paano natin malalaman ito ba'y galing sa atin lamang o sa Panginoon? Amen. And number 1, the secret of contentment. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, no, na tayo bilang isang Kristiyano, ito yung sikreto dapat natin, na makontento tayo at masayahan tayo kung anong meron na meron na pinagpala sa atin, kung meron man na-achieve natin goal sa ating buhay. Dapat makontento tayo. Kasi nga sabi sa Philippians chapter 4 verse 12, say, I know what it is to be in need, and I know what is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether we feed or hungry, whether living in plenty or in want. Mga kapatid, sabi ni Paul dito sa atin, no, naranasan ko na ang maghihikahos. Naranasan ko na rin na managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masayahan sa anong kalagayan sa buhay. Mabusog o magutom, o managana o ang maghirap. Kaya pansin natin, mga kapatid, pansinin natin kung anong sinabi ni Paul para sa atin. Sabi ni Paul sa atin, no, I have learned the secret of being content. No? Nakita natin kung paano si Apostol Paul, no? Hindi naman automatic yung contentment eh. Hindi naman automatic, hindi instant. Pero natutunan ito. Amen? Hindi agad-agad ito makukuha mo. Pero sinabi dito, matutunan mo ito. This is the secret of Paul kung bakit siya matatag. Bakit siya, kahit may bagyo mang dumating sa kanyang buhay, nandyan pa rin, lumalaban pa rin. Dapat ganun din tayo, mga kapatid. Habang bumabagyo sa ating buhay, dapat handa din tayo. Amen? Di ba sa Pilipinas nga, may pag-asa, tayo pa kaya? May Kristo. Amen? Kaya mga kapatid, sinasabi dito sa atin, nang sinulat ni Paul ang Philippians, nakulong siya. Amen? Sinulat niya ito, nandun na siya sa kulungan. Amen? Hindi siya nasa comfort zone. Hindi sa galaan, hindi sa mall, no? Hindi sa mga party zone. Amen? Nandun siya sa kulungan. Walang aircon. Buti pa nga tayo, may aircon eh. Amen? Buti pa sa bahay natin, may aircon. Amen? Walang kasiguruhan kung mabubuhay pa siya. Amen? Makikita natin kung paano si Paul nandun sa kulungan, walang aircon. Hindi niya alam, mabubuhay pa ba ako? Amen? Kaya mga kapatid, pero instead na magreklamo, si Paul, nagsulat siya ng letter about joy and contentment. Amen? Nagsulat siya. Kahit magreklamo tayo, mga kapatid, palagi tayong nagreklamo, pero nakita natin si Apostol Paul, walang aircon. Nakulong pa. Pero habang instead na magreklamo siya, bakit ako nakulong? Bakit ako nandito, Lord? Hindi naman ako karapat-dapat dito, Lord eh. Kasi sumusunod naman ako sa iyo, Lord eh. Amen? Instead na magreklamo siya, nagsulat siya. Amen? Ganun dapat din tayo. Habang may mga proseso tayo, may pinagdadaanan tayo sa buhay, bakit hindi tayo magbasa? Dapat matutunan din natin kung paano si Paul na lumalaban.
Amen? Bakit, mga kapatid? Kasi natutunan niya na ang lakas niya ay hindi galing sa circumstances, kundi sa Diyos. Amen? Kasi nga, mga kapatid, dapat ganun din tayo. Hindi natin, kasi nga, na-break up ka lang eh. Gusto mo talagang, no, di ba? Magsikap eh. Na-failure ka lang. Amen? Sa business mo. Amen? Pero hindi mo naman isinurrender sa Lord. Sarili mo lang eh. Lakas mo lang eh. Habang iyon, mga kapatid, mapipil ka talaga. Amen? Isipin natin, the one most in the Bible, Joseph, in Genesis. Amen, mga kapatid? Chapter 37, verse 50, no? Sabi doon, no? From the favorite son, naging alipin. Amen? From alipin, naging prisoner. Amen? Kaya mga kapatid, from prisoner, naging second command in Egypt. Hallelujah. Kaya mga kapatid, no? Isipin natin kung paano itong mga karakter in the Bible nakakarating sa ganyan. Kasi mga kapatid, alam nila, natutunan nila ang yung sekreto. Natutunan nila yung secret na maging masayahan tayo kung anong meron tayo. Kung meron tayong Diyos sa buhay natin, dapat ganun. Okay? Hindi gold bars, hindi gold, hindi iPhone. Nasasiyahan ka lang kasi meron akong ganito. Amen? Amen? Meron akong mga bank accounts doon. Amen? Meron akong mga malaking lupa doon. Asyenda. Amen? Nasisiyahan ka na. Amen, mga kapatid. But all of things na nandyan sa'yo, that is the temporary. Lahat ng bagay, we are steward. Pangalaga lang tayo sa na binigay sa atin ng Panginoon. Mawawala at mamawala yan. Amen? Kaya mga kapatid, matuto tayong dapat makontento at masayahan sa mga bagay na meron tayo na ibinigay sa Panginoon para sa iyo. Amen? Hallelujah! Iba't ibang season na dumadating sa atin. Merong abundance, no? Pinagpala ka, may dumating na ang dami mong mga pagpapala na dumating, meron ding lack. Kawalan. Minsan. Merong ubos na din yung mga financial mo. Merong magkukulang ka. Minsan na nauubos. Amen? Meron ding injustice. Hindi mo makuha yung katarungan. No? Meron din minsan sa ating trabaho, promotion. Amen? No? Nakakala mo, hindi ka na pinasahod ng amo mo. No? Matagal na, 3 buwan na. No? Amen? Pero, mga kapatid, this is the season. Amen? Dapat maranasan din natin yung season na dapat lakaran natin. Na hindi dapat natin, lagi natin yan dyan lang season. Kaya mga kapatid, sinasabi dito sa atin, marunong tayong makontento sa bawat isa sa atin. Pero mga kapatid, sabi dito, pero sa bawat season, ang sabi ng Bible, no, in Genesis chapter 39, verse 2, the Lord was with Joseph. Ang Panginoong Diyos ay nasa Kanya. Ang Panginoong Diyos ay nasa atin. Amen? Lagi ang Diyos para sa atin. Yan ang sikreto. Amen? Na meron tayong Panginoong Diyos sa ating buhay. Amen? Hallelujah? Kaya mga kapatid, hindi stable ang sitwasyon, pero stable ang presensya ng Diyos. Sa ating mga kapatid, no? Hindi stable. Kung meron tayo, may pinagdaanan tayong sitwasyon. Amen? Hindi stable yan. Pero ang presensya ng Diyos, yun ang naglaging pandyan para sa iyo. Sa buhay, may mga season tayo. Mga kapatid, may trabaho ka, no? May ipon ka, no? Amen? Okay ang pamilya, minsan, no? May season din yung nawalan ka ng work.
Amen? May season din na healthy ka. Amen? May season din na may sakit ka. Amen? Hallelujah, no? May season na strong ka spiritually. Pero, ang nakakalungkot, may season din na parang spiritual dry ka. Amen? Kaya mga kapatid, this is the strength of every season dapat natin makuha sa ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, ang tanong sa atin, no, sa bawat isa sa atin, ang joy mo ba, yung kagalakan mo ba, ay nakabase sa season lang? No? Yung kagalakan mo ba, yung kasayahan mo ba, ay nabibase lang sa panahon? Maintindihan natin yung mga babae. Kasi nga, di ba? May mga, kasi nga sa babae, di ba, may mga, ang tawag doon? Oh, more sweet, no? Na sinasabi nga, meron sila, no? But, palagi natin tandaan na dapat yung kagalakan mo, hindi nagbe-base sa season. Hindi nagbe-base na ngayon magalak ka, bukas hindi naman. Bukas masaya ka. Ngayon pagdating mo dito sa church, malungkot ka, may problema kang dinadaan. Habang may problema ka o may joy ka man dumating, dapat hindi naka-base sa season. Dapat naka-base yung season mo sa Diyos, sa Savior. Dapat ganun mga kapatid. Dapat hindi tayo makabase sa ating season lamang. Dapat nakabase sa Savior. That is Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, dapat makontento tayo kung anong meron sa ating puso. Kung anong meron sa ating buhay. Dapat matutunan natin yung sikreto na yon, to be content. Amen? And number 2, hindi natin patagalin. Amen? Hallelujah. The source of strength. Saan tayo nakabase? Saan tayo daluyan ng ating kalakasan? Amen, hallelujah. Kaya mga kapatid, sabi dito sa Philippians chapter 4, verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Hindi, sinabi ito, hindi sa sarili mo. Hindi, sinasabi sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil siya nagbibigay sa atin ng lakas araw-araw. Hindi yung vitamins mo, hindi yung pera mo, hindi yung someone mo. Amen? Hindi yung na nakabase ka, no, na malakas ako ngayon. Hindi. Dahil sa kalooban ng ating Panginoon. Ganun po si Paul. Hindi sa kanyang kalakasan, kundi sa palagi sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi ito, I can do all things through Christ who strengthened me. True strength is not the absence of trials. Amen? Kaya mga kapatid, hindi kawalan. Nung may pagsubok man tayo. But the sustaining, indwelling, the power of Christ within you. Amen mga kapatid. Na merong nagpanatili sa kapangyarihan kay Kristo. Yun po mga kapatid, dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon, meron tayong lakas ngayon. Meron tayong lakas na nagsimba ngayon. Nagpupuri sa Panginoon. Sa lahat ng laban, mga kapatid. Kaya nga sabi lagi pa mga kapatid, huwag mong ilaban nga hindi mo nang laban. Amen? No? Hindi mo naman laban. Laban ka ng laban. Amen? Huwag mong ilaban ang hindi mo laban, mga kapatid. Kasi nga mga kapatid, dahil dito mga, tingnan natin, sino nakikilala in the Bibles na naman, no? No? Tingnan natin sina Shadrach, Meshach, at Abednego in Daniel, no? Alam natin, no, na sila, no, di ba, tumayo ng pinakamalaking revolto, di ba? Sino ba kasi King Nebuchadnezzar, no, na nagtumayo siya ng revolto, no? Anong sinabi sa kanila? Pinagbantaan sila. Naitapon sila sa apoy. Amen? No? Sabi nila, our God is able to deliver us, but even if He does, no? Kayang iligtas tayo ng ating Diyos. Ngunit kahit na hindi niya gawin. Amen? Ganun ang Panginoon sa ating buhay. Kung may pinagdadanas tayo, may nararanas man tayong problema,
Kahit pa, no? Kahit gusto pa ng Panginoon, no? Ililigtas tayo ni Lord eh. Gusto ni Lord na hindi ka mapahamak. Amen? Gusto ni Lord na sa Kanya ka lang. Ganon mga kapatid. But, sabi dito, yan ang totoong Philippians chapter 4, verse 13. No? Na hindi, I can escape everything. No? No? Na sinasabi na, ilabas mo ako yan. Ilabas lang ako lang bahala. Amen? Ilabas mo ako sa mga circumstance, ako lang bahala eh. No? But, kundi I can stand firm kahit hindi magbago ang sitwasyon. Dapat ganun mga kapatid. Dapat nananatili tayo sa presensya ng Diyos. Hindi pag dumating ang problema, umalis ka sa church. No? Amen? Na pinagsabihan ka na ng leaders, umalis ka na church. Amen? But sabihin mo, I can stand firm. Kahit anumang sitwasyon na dumating, kahit mga circumstances na trial sa buhay na dumating, I can stand firm. Nandito ako. Tumatayo. Amen? Dapat ganun sa ating buhay. Amen? At saan nila naranasan ang presence ng Diyos? Sa gitna ng apoy. Naranasan nila yung presensya ng Diyos. Sabi ng kaon, ba't apat na sila doon? 3 lang sila eh. Di ba? Apat na sila, tumatayo. So it means, nandun yung presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Ganun din dapat tayo. Kung may circumstances na tayo sa buhay natin, nakikita nila, masayahin pala Kahit may mga problema, may mga trials sa buhay, masayahin. Kasi nandyan yung presensya ng Diyos sa buhay mo. Dapat ganun mga kapatid. Hindi nakikita yung lugmok ng mukha mo. Amen? Nakikita sa iyo yung light sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Dapat ganun, nakangiti tayo lagi kasi meron tayong Diyos sa buhay natin. Kasi kung may problema man tayo, kahit nang lugbok man tayo, pero nakikita pa rin ang ganda-ganda, napakagwapo, napaka-presentable yung mukha. Amen? Kasi may Diyos sa buhay, may presensya sa buhay. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, sabi dito, no, minsan, ang lakas ng Diyos, hindi para iwasan ang apoy. Amen? Kundi para samahan ka sa apoy. Hallelujah. Kaya mga kapatid, no, samahan ka lagi ng Panginoon. May mga tao ngayon, dito, no, isa-isahin ko na, may mga tao ngayon, in season, single ka pa rin. Aray ko. Amen? May mga tao ngayon na single ka pa rin, meron din taong may financial pressure. Amen? May mga family problem. Amen? That is a season. Amen? May mga season na answer prayer. Amen? An answer prayer, no? Na lagi ka nagpe-pray, hindi naman binibigay sa iyo ni Lord. Alam ni Lord yan. Amen? Hindi binibigay ni Lord yan kasi ipapahamak mo yan eh. Kaya huwag kang magsawa manalangin sa ating Panginoon. Lagi kang manalangin. Amen? Ipanalangin mo yan sa Panginoon. Kasi nga mga kapatid, in Philippians chapter 4 verse 13, sabi dito, it's not about getting everything you want. It's about enduring everything God's allow to you. Amen? Hindi mo lang gusto makuha lahat eh. Ang gusto mo lang, makuha ko lahat eh. Amen? Hindi. It's about enduring everything God's allow. Na inaalaw ng Diyos kung anong ibibigay sa iyo. Amen? Kasi mga kapatid, kung tayo ay nakaalaw lang sa ating sarili, no? Gusto lang natin makuha kung anong gusto natin, hindi naman kagustuhan ng ating Panginoon, that is your problem. Amen? Kasi mga kapatid, i-allow ng Diyos lahat ng bagay ng kagustuhan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, dapat makikita natin kung sino ba yung source sa ating lakas. Sa ating bansarili o sa Panginoon. Dapat makuha natin yung source natin in the Philippians chapter 4 verse 13. Yung Diyos, si Kristo, ang dapat na makuha natin bilang source sa ating kalakasan. Amen? Hallelujah. And lastly, mga kapatid, no? Sabi ko nga, 12, no? Matatapos tayo.
Amen. Sabi dito, and lastly, the strength of every season. Amen. Hallelujah. There's a four seasons of life. Ito na naman mga kapatid. Meron tayong 4 na season sa ating buhay, sa bawat panahon ng ating buhay. Number 1, spring. Hallelujah. Tagsibol. Amen. Hallelujah. Mga bagong simula. No? Panahon para sa pagtatanim, pangarap, at paglinang ng bagong pananaw. Yung mga kapatid, no, na tayo yung tagsibol, no, may mga bagong simula tayo, may tinanim tayo, may mga pangarap tayo na gusto nating makamit, mga kapatid. That is the season number 1 natin, yung spring. And number 2, summer. Amen? Tag-init, kasaganahan at kagalakan. Panahon para sa paglaki at pagtamasa sa ani ng pagpapala ng Diyos. Amen, amen mga kapatid. Kaya mga kapatid, no, makikita natin, no, tag-init ngayon, April to May, no? Amen? Hallelujah. Di ba, diyan ang nag-harvest yung mga rice, no? Amen? Kasi nga, nakikita na, kasi tag-init na, nag-harvest sila. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, the season of life, meron talaga tayong summer, nag-harvest season. Amen? And number 3, autumn. Taglagas. No, nung pumunta nga tayo sa Abay, akala mo bloom na bloom yung Amen? Yung bulaklak nun yung punong kahoy nun, pagdating, taglagas na pala. Amen? Kasi nga mga kapatid, taglagas, no, pagpuputol at pagbabago. Isang masakit, ngunit kinakailangan. May dumating na breakthrough, broken-hearted sa buhay mo. Amen? Dapat panahon na kinakailangan, kahit isang masakit, ngunit kinakailangan sa panahon na pagkawala. Upang tayo ay pangkapagmabunga ng mas magandang bunga sa bandang huli. Amen. Hallelujah. Kaya nga, this season, mga kapatid, na itong autumn na ito, taglagas, hindi wag natin asahan lagi na magandang bulaklak. Amen. Wag natin asahan nga, palaging namumunga. Amen. Merong araw na taglagas. Amen. Merong araw na tayo ay pinuputol, binabago ng ating Diyos para makita natin nandito tayo sa way of the Lord. No? Makikita sa ating buhay, meron pala. Kahit masakit, no? Kahit na mahal mo, no? Mahal na mahal mo yung bagay na yon, mahal na mahal mo yung tao na yon, mahal na yung, no? Hallelujah. Kaya mga kapatid, na mayroong mga panahon talaga na kaya nating let go. Amen. Kasi sabi nga mga kapatid, no, na tayo bilang isang Kristiyano, dapat nawala sa atin kasi may ibibigay ang Diyos na mas mabuti para sa iyo. Na mas bagay na ikakabuti para sa iyo. Amen. Hallelujah. Sabi nga, let go and let God. Amen. Hallelujah. And lastly, winter, taglamig, no? Paghihintay at pag-aani. Minsan maghihintay tayo kahit matagal, maghihintay tayo. Isang katugong panahon kung saan parang walang nangyari. Ngunit ang Diyos ay gumagawa ng isang malalim na napagpapalakas sa gawain sa ilalim at ibabaw. Mga kapatid, dito mga kapatid, kahit matagal man na dumating sa iyo, willing kang maghintay. Sabi nga, patiently is waiting. Amen? Kaya mga kapatid, itong panahon na ito, kahit malamig na siya, amen? Amen? Hallelujah? Kaya mga kapatid, no, hindi araw-araw, hindi season na laging umiinit. Hindi season na taglagas. Amen? Meron din taglamig, mga kapatid, no? Na tayo bilang isang Kristiyano, dapat, mga kapatid, every strength of season, dapat maging matatag tayo sa lahat ng bagay na dumating man sa atin na season sa ating buhay. Amen? I-search nyo na lang, no? The oak tree. Oak tree. Kahit anong panahon na dumating sa buhay niya, nakatayo pa rin siya. Amen? Matatag.
matagal. Amen. No? No? I-search nyo natin, oak tree dyan. Kahit anong season, nandyan pa rin. Nakatayo. Dapat gano'n din tayo bilang isang Kristiyano. Kahit may dumating na season sa ating buhay, dapat nandun yung lakas mo sa season na yon. Amen? Hallelujah. In Corinthians chapter 12, chapter 12, verse 9, and said, He said to me, My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, no? That the power of Christ may rest upon me. Hallelujah. Nakita natin dito si Paul, mga kapatid, no? Sinabi dito, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Amen? Mga kapatid, no, na dapat mga kapatid, meron tayong sufficient. Amen? Sa season, no? Lagi natin mga kapatid, no? Sabi ito, reminds God that God's grace is sufficient for everything changes circumstances, whether the season of joy, waiting, and trusting. Amen? Na, mga kapatid, pinagpala tayo, sapat na. Dapat sapat na sa ating buhay na kahit man anong season na dumating sa atin, yung kagalakan man, maghintay ka man, magtiwala ka man, dapat may testing ka man sa buhay mo, dapat sapat na yun. Amen? Kasi nga, ang Diyos ay nagbibigay sa iyo ng pagpapala. Christ did not promise to remove every challenges. Amen? Hindi nagpa-promise ang ating Panginoong Hesukristo na kaya niyang lahat iwala yung every challenge sa ating buhay. But He promised the power to endure and remain faithful with them. Ang ating Panginoon ay nandyan lagi. Yung kapangyarihan ng ating Panginoon ay laging nandyan para sa atin. Hindi naman nangako ng Panginoon Mga kapatid, no? Sabi ng Panginoon kay Paul in 2 Corinthians chapter 12 verse 9, no? Sabi nito, My grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. Amen? Pero nakuha natin, no? Yung tipong na natin, bakit hindi tinanggal ng Diyos ang kahinaan ni Paul? Bakit hindi niya tinanggal ng Diyos ang kahinaan ni Paul? Binigyan siya ng grace para makayanan ito. Dahil sa biyaya ng Panginoon, makakaya at makakaya natin. Amen? Dahil sa kanyang grace. Kaya mga kapatid, bakit tayo nandito? Dahil sa grasya ng Panginoon. Amen? Kaya nandito tayo. Amen? Your strength is limited. No? Yung lakas mo, limitado lang. Amen? Hallelujah, no? Sabi pa dito, but God's strength is limitless. Hallelujah? Ang lakas ng Diyos, walang limit. Amen? Nandyan lagi, mga kapatid, no? That God's power is perfect in our weakness. When you depleted, lean into His grace. Dapat manatili tayo sa grace ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, in every season of life na meron tayo ngayon, every season na meron bawat panahon natin, kung anumang trial, circumstance, problema sa buhay natin, dapat nakaangkla tayo sa presensya ng Diyos at kalakasan ng ating Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, minsan kasi mga kapatid, ginano na tayo ng Panginoon Hinawakan na tayo ng Panginoon. Tayo na mismo ang tumalon. Amen? Nandiyan na tayo sa kamay ng Panginoon, pero minsan, inuuna natin yung sarili. No? Inuuna natin kung ano yung lakas natin. Amen? Kaya mga kapatid, this remind us sa atin na ito, mga kapatid, na dapat nating hawakan in Philippians chapter. Para matandaan natin, ano yung number 1, mga kapatid? The secret of contentment. And number 2, and number 3, amen, hallelujah. Kaya mga kapatid, tayo tumayo. Amen. Kaya basahin natin ito, mga kapatid. Sabi dyan,
In conclusion, sabi dyan, in every season, God is still God. Learning to lean on His sustaining grace brings contentment through both the droughts and the harvest. Tagtuyot man yan o pag-aani, dapat ang Panginoon dyan, every season ay Diyos pa rin, mga kapatid. Dahil sa kanyang biyaya, ay nandyan ang Panginoon para sa atin. Amen, hallelujah. Kaya mga kapatid, tayo yung ko at manalangin. Salamat Panginoong Diyos, dakilang Diyos na makamangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na dakila sa lahat. Ikaw ang Diyos na nandito, Panginoon O God. Ikaw ang Diyos na control sa lahat. Lord God, I pray, Father God, salamat Panginoon O God sa dako na ito, Panginoon O God. Salamat, Lord, sa iyong salita, Panginoon O God. Salamat, Panginoon, sa iyong lakas, Lord God, para sa amin, Lord, to receive this verse, Panginoon, at this scripture, Lord God. Salamat, Panginoon, to encourage us, Panginoon, O God. Nawa, Lord, mamuhay kami, Panginoon, na naayon sa iyong lakas, Lord, naayon sa iyong grace, Lord God. I know, Father God, na ikaw lamang, Panginoong Diyos, Hesus Kristo, sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Lord, in everything, Lord. You are in control, Panginoon, O God. Nawa, Panginoon, yung mga promise mo para sa amin, Lord God, nawa ay manatili, Panginoon, para sa amin, Lord. Na kami ay kakabit sa iyo, Lord. Hindi namin tatalon, Panginoon, sa iyong mga kamay, Panginoon. Bagkus, Panginoon, na binigyan mo kami ng kapangyarihan, Panginoon. Binigyan mo kami ng lakas, Panginoon, O God. Binigyan mo kami ng pagmamahal, Panginoon, O God. Lalo na yung grace mo na ibinigay mo para sa amin. Salamat, Lord, sa aming buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Salamat sa online at on-site, Lord, sa mga kapatiran, Panginoon, O God. Nawa, Lord, na maintindihan nila, Panginoon, O God, ng revelation mo today, Panginoon, O God. Nawa, Lord, maisabuhay sa kanilang buhay, Panginoon, O God. Paano sila lakad, Lord God. Paano sila magtiwala sa iyo, Lord God. Nawa, Lord, nandun pa rin, Panginoon, yung presensya mo sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat, Lord. When everything in control, Lord, sa iyo lamang, Panginoon, pinakamata sa papuri, parangal, pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah.